Anong nakarang araw po ay muli na namang nagkaroon ng malaking balita tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Nababahala po ang maraming mga negosyante at mga investor sa pagkakaroon natin ng 18.7 trillion pesos kabuang utang ng Pilipinas. 18.7 trillion pesos po. Taon-taon nagbabayad tayo ng 1 trillion mahigit, pero patuloy pa rin pong lumalaki at lumulobo ang utang. Ang ekonomiya na nabubuhay sa pangungutang ay isang ekonomiyang mahina at mayroon pong epekto ng malawakang kahirapan, kakulangan ng trabaho at pagdarahop at miserabling buhay ng kanyang mga mamamayan. Yan pong epekto niyan, Kung nabubuhay at umaandar ang ekonomiya sa pangungutang, instead na lumago ang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-stabilize, paglago at pag-improve ng ating agricultural sector, ng ating industriya, ng ating manufacturing, at ng iba't ibang aspeto ng ating productive economic aspects ng ating buong paggulong bilang isang ekonomiya. Kung nakasandig tayo sa pangungutang, ibig sabihin po, taon-taon ay nagkakaroon tayo ng budget deficit at trade deficit. Kapos at kulang po ang ating kinikita at nangungutang tayo. Pero ang malaking bahagi ng pagkakulang ng pundo ay dahil po sa malawakan at sistematikong pangungurakot. Yan ang dahilan kung bakit taon-taon din po nagkakaroon tayo ng mahigit 1.2 trillion pesos hanggang 1.5 trillion pesos ang budget deficit. Ibig sabihin po, kulang ang ating gagastusin dahil ninanakaw ang karamihan nito. At kaya umuutang tayo taon-taon para tabunan ang budget deficit. Kaya lumulubo ang utang. Ganon din po ang ating kinikita, mataas po ang ating import or ang ating ini-export, lugi kung ikukumpara sa ginagastos natin sa import o pumapasok. Kaya ang tawag naman dyan, trade deficit. Bumabagsak po ang ekonomiya. Kagaya ngayon, ang palitan po ng 1 peso and $1 or $1 to peso ay 60 pesos and 67 centavos. The highest ito na pagbagsak in the last 25 years sa ating bansa, itong pinakamababa na inabot ng value ng peso. Kapag bumababa po ang presyo sa palitan ng peso at dolyar at talo ang peso, lumalaki ang binabayaran nating interest sa mga utang dahil karamihan ng utang natin na yan ay we pay in dollars. So dahil we pay in dollars, malaki po ang tinutubo ng paglago sana ng ating kita na pupunta lamang sa pagbayad sa utang. Yan ang epekto ng pagbagsak ng value ng peso. At tumataas din po ang mga food prices and services. Lalo na ang ini-import natin langis. At sa ngayon may problema tayo sa supply ng langis at napakataas ng presyo ng langis. Kaya naman nakakabahala itong balita na sa loob lamang ng 3 taon ni Marcos Jr., hindi pa siya halos natatapos sa kalahati ng kanyang termino na 6 na taon, umabot na po sa halos 5 trilyon na pesos ang inutang at nautang ni Marcos, na alam natin walang balik na konkreto sa benepisyo at pakinabang ng mga mamamayan. Dahil karamihan ng utang na ito ay napupunta sa pagtabon at pagtapal sa kinukurakot mula sa kaban ng bayan. Sa flood control anomaly, mayroon pong 1.4 trillion pesos na nawala sa loob lamang ng 3 taon ni Marcos. On the average, hindi bababa po sa 500 million
500 billion pesos ang ninanakaw taon-taon sa mga infrastructure projects bago sumambulat ang ganitong iskandalo na napilitan si Marcos na ipahina o padahan-dahanin ang pagnanakaw. Siya din naman po nagkonsinti nito, no? Kasabwat niya ito si Martin Tambaloslos na pinsan niya. At pati po ang asawa niya na si Lisa Araneta. Itinuturo po sila nila Ginoong Saldico na sangkot di umano sa sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong na ang epekto niyan pagkawala, pagkalagas ng pondo ng ating buong bansa. Kung kaya, lumulubo ang ating utang dahil ino-offset natin o tinatapalan natin ang ating mga kakulangan sa budget at pagkalugi sa negosyo sa between import and export, lugi ang ating export sa import na ginagasto natin, trade deficit ang epekto niyan, lumulubo ang kakulangan sa pondo plus ang pinakamalala, ninanakaw pa. Kaya taon-taon po umuutang ang gobyerno ni Marcos nang hindi bababa sa 1.2 hanggang 1.4 trillion pesos. Pero taon-taon din po nagbabayad tayo ng hindi bababa sa 1.2 trillion pesos din. So, cycle of utang, bayad utang, at ang tumatambak ang utang dahil ang interest lamang halos ang ating hinahabol na mababayaran. Hindi natin nababawasan ang ating principal. Nang bumaba po si Pangulong Duterte na sa kulang-kulang lang 13 trillion pesos ang kabuwang utang ng buong bansa. Pero marami po ang konkretong naging proyekto like build, railway expansion, airport development, port and the bridges. Lahat ng ito po ay nakita ng mamamayan at naramdaman. Pero kay Marcos, wala pang 3 taon, ay umabot na sa humigit kumulang 5 trillion pesos po ang kanyang naidagdag na pangungutang, and ang kinapangambahan po na pagtapos ng taong 2026 ay baka umabot pa sa 20 trillion pesos mahigit ang magiging standing loans or standing na utang ng ating pamahalaan na kinakarga sa mga mamamayan. Generational na po ito, no? Cycle of generational na pagkakaroon ng pagkalubog sa utang. Yan ang gobyerno ngayon ni Marcos. Kay Pangulong Duterte, in the last 6 years po niya, may pandemic pa yun, ha? Kulang-kulang lang po sa mga 4 trillion pesos ang naidagdag na utang. Kay Marcos, 3 taon pa lang, 5 trillion pesos na. So, ano po ang pagpapakita niyan? Na dahil lumaganap at lalong lumakas ang korupsyon, mas lalo pong nalubog sa pagkakautang ang Pilipinas. Okay lang na mangungutang ka kung ang pinatutunguhan nito ay kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte. Road projects, school buildings, bridges, development, pagtulong sa mga pagpapalakas ng basic economic infrastructure. Ito kay Marcos, nangungutang po sila para itapal doon sa mga utang ng luma nilang pinagkakitaan sa pangungulimbat para ito ay matapalan utang ng utang. Kaya ang tawag ng mga tao kay Marcos, utang ng ina mo. Utang ng ina ka. Yan po ang tawag ng mga mamamayan kay Bongbong Marcos at kay Romualdez. Pero malaki pong epekto nito, ha? Because when the economy is bleeding every year due to budget deficit, trade deficit, and the cycle of survival nakasandig sa pangungutang, ang ibig sabihin po niyan ay anytime pwedeng mag-collapse ang ekonomiya na ikalulubha pa lalo ng kalagayang kabuhayan ng ating milyong-milyong mga mamamayan. So, nagpapakita po yan ng 3 bagay, itong pagkalugmok ng ating bayan, ang pagkalubha ng pangungutang ng gobyerno,
dahil sa malaganap na korupsyon at pagkalugi sa negosyo ng ekonomiya at ganon din po sa pagkalugi ng mga infrastructure and development dahil ninanakaw at dinadambong ang mga pera. Una, ang gobyernong ito ay incompetent. Walang financial plan na matino at matuwid dahil ang pera ay pinagkakapirahan lamang nila. Hindi pinapalago at pinapaunlad sa ekonomiya. Therefore, yan po ay malaking kasalanan ni Marcos. Sapagkat kung presidente ka, ikaw dapat ang nangunguna sa tinatawag na good fiscal management o maayos na pangangalaga sa pundo at kaba ng bayan para lumago at umunlad ang ekonomiya, lumawak at lumakas ang oportunidad ng pagsulong ng kabuhayan ng mamamayan na hindi niya ginawa sapagkat ang pangungutang nila ay para itapal sa mga ninanakaw nila upang hindi mag-collapse ang buong ekonomiya. Number 2, pagpapakita din po ito ng pagkagahaman o pagkaswapang sa pera. Nangungutang ka dahil ninanakaw ninyo ang pera ng taong bayan, hindi na pupunta para sa totoong proyekto at para sa kabutihan ng mga mamamayan. Kaya yan po ay kasalanan. Krimen po yan. Double kill yun. Kinakatay nyo ng pundo, ninanakaw nyo, inilulubog nyo pa sa pangungutang na responsibilidad na babayaran, generational cycle ng pagbabayad sa utang ang mangyayari sa mamamayan. Yan ay dobleng krimen. Kaya yan ang nakikita natin ngayon kay Marcos. Nagnanakaw na sila at nang darambong sa kaba ng bayan, tinatapalan pa nila ng utang na kakargahin ng mamamayan. Ang pinagnakawan nila. Kagaya sa PhilHealth, ninakaw lang yun ng 60 billion pesos na yun, nang pinabalik ng Korte Suprema, ikinarga lang sa taong bayan. Pero yung ninakaw na kasama sa flood control projects, like itong 117 billion pesos para sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation, na wala rin po ito na parang bula, at kapag ito maimbisigan, ikakarga lang ulit nila at papasanin po ng budget mula sa buwis ng mga mamamayan, pero pinagpapasasaan na po nila, hinakot na nila ang katarantaduhang ito. Pangatlo, maliban sa krimen ito at pagdubling dagok sa tao, pagpapakita ito ng kawalang interes ni Marcos at ng kanyang gobyerno para pangalagaan at protektahan ang kabutihan ng sambayanang Pilipino. Kaya di bali ng malugmok sa pangungutang, basta bundat ang bulsa at tiyan sa pagnanakaw. Ganyan po ang mga paniniwala ng gobyerno na walang pananagutan, walang pagmamahal, at walang nikatiting na pag-aruga sa kanyang mamamayan. At ang resulta, ito, lugmok at lubog sa utang ang buong bansa at sunod-sunod na henerasyon ang magkakarga ng pasanin sa pagbabayad nito at ang epekto nawawalan ng suporta ang mga batayang pangangailangan sa edukasyon, kalusugan, infrastructure at agriculture, and the rest of the economy suffers sapagkat gumugulong lang sa survival ang ekonomiya at lipunan na ginagapos sa utang at pagnanakaw. Yan ang legacy ni Marcos Jr. Pero yan ay sisingilin din ng mga mamamayan sa kanila kapag dumating ang pagkakataon nila at oras na wala na sila sa poder at kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood at pagsubaybay sa mga balita at talakayan with Ka Eric. And dito sa atin, ang advocacy natin, imulat at iangat ang pag-unawa ng mamamayan upang sila po ay sama-samang kumilos ng mapayapa ngunit determinado na labanan ang isang bulok at korap at abusadong gobyerno para naman magkaroon ng tunay na reforma at mga pagbabago sa ating minamahal na bansang Pilipinas.